Hello, hello. Good morning everyone. News that matters na naman po nagbabalik. Ito po, panoorin natin to sa video to. Itong si Congressman Leviste, yung interview sa kanya ni Corina Sanchez, mga kababayan. Itong si Congressman Leviste, by the way, konting facts lang sa kanya. Isa po siyang magaling na congressman, batang-bata pa, na anak ni Senator Loren Legarda, mga kababayan. Wag na ho nating patagalin pa. Ito, panoorin na po natin yung istorya ni Corina Sanchez dito kay Congressman Leviste. Pero bago ho niyan, huwag niyo kalimutan i-share, i-like at subscribe muna itong mga videos na to. Nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan. Billionaire, lumalaban ngayon sa korupsyon bilang isang kongresista sa unang distrito ng Batangas, Congressman Lean Leviste. Okay, handa na ba sila? Pero ikaw, handa ka na ba, Kong Lean, sa rest back sa politika? Sabi nila, kapag ikaw ay namuno sa pagpapalabas ng mga anomalya, imposibleng walang rest back sa'yo o ganti down the line. Yes, ma'am. Handa po ako. Ano ang sandata mo? What is your armor? Hindi ko naman po kasi plinano na pumasok sa politika. Last year po, nasa negosyo ako at dahil naisip ko na mas makakatulong ako kung pumasok ako sa politika, sinubukan ko po itong first term ko. Pero kung masyado maraming mga galit sa akin ngayon sa politika dahil nilalabanan ko po ang mga kickbacks at may magiging backlash sa mga bunyag ko, then I think that I can leave this job anytime. You can leave the job anytime. Okay, before we go ahead with all of these Matapang revelations. din tong batang to, mga Ang kababayan. tanong ng marami, paano naman yung napakabata ay yumaman ng ganyan? Talagang medyo napapalunok kami pagka naririnig namin 300 billion. Is it dollars or pesos? Hindi naman po yan yung akin, ma'am. Oo. Yun po yung halaga ng projects na i-develop ko. Okay. Bilang isang developer, may idea ako noon na sa Nueva Ecija, malapit lang sa Maynila, pwede kang magkaroon ng solar power plant na mag-supply sa Maynila. At noon walang naniwala na ganong kalaki ang potensyal ng solar. Kaya over 6 years, consolidate po kami ng mga ingredients para sa proyekto at nung biglang kinailangan ng Meralco ng supply ng Bilyonaryo tong batang to, mga kababayan, kasi nga to nag-invest to ng mga solar business dito sa Pilipinas, kaya po umusbong yung kanyang negosyo, kaya renewable energy, ito po ang nagiging source ng renewable energy ng Meralco. Ayun. So, merong kwento, hindi ba? Kung paano nangyari yon. Opo, parang right time, right place po. Kasi malaki talaga ang pangangailangan na hindi nasupplyan ng renewable energy ng Meralco at ng Pilipinas. At nagkataon na yung mga mas matanda sa akin, hindi naniwala noon, kaya yung bata na lang po yung kumuha. Correct. So, kumbaga, parang naisip mo na yung pangangailangan bago nalaman ng tao na kailangan pala nila yon. Opo. Oo. So, right time, right place, a single deal with Meralco. So, hindi ba masakit sa puso na you divested, na binenta mo? Masaya naman po ako ngayon, ma'am, dahil yung kinita ko, pwede ko naman pong gamitin para sa ibang mga projects and of course, ang pagtulong sa tao. Tinatanong ko mga kababayan, dito sa Pilipinas, malakas din po ang negosyo, no? Lalo yung mga negosyo sa pagnanakaw, yun ang malakas dito, mga kababayan. Mga walang hiya, inaabuso nila yung kanilang pagkakaluklok sa pwesto, sila ay nagpapayaman. Hindi ho sila yumaman bilang mga businessman, yung mga ibang kongresista dyan, yumaman lang po sila sa pagnanakaw dito sa ating bayan. siya kanina, ano ang gagawin mo sa pera mo, Kong Lean? Ang ginagawa ko po ngayon, scholarships para sa mga estudyante Very good, sa Congressman. aking distrito. At in short po, ma'am, eventually gusto ko pong i-give away lahat ng aking mga kinita dahil tayong mga napanganak na swerte sa buhay, meron din tayong konting guilt na dahil swerte tayo, yung mga iba, hindi naman kasing swerte sa buhay, dapat natin silang tulungan gamit ng mga nakuha natin sa ating buhay. Para kang pare. Totoo ba? Ipapamigay mo talaga ang pera mo sa iba?
Alam niyo, ma'am, hindi Mabait ko nga tong alam batang to. yung iba hindi din nila lahat ginagawa yan eh. Kasi nakakatuwa talaga pag yung Nakakatulong. pinaghirapan mo, pamigay mo, at napaka-thankful naman ang mga tao na natutulungan mo. Magdahan-dahan lang tayo, baka biglang pumila sila lahat sa opisina mo sa Kongreso. Okay, so this is just a matter of curiosity, maybe ignorance about the dynamics between a son of a politician. Okay. I imagine iba-iba ang mga relasyon ng nanay o tatay na nasa politika na at ngayon ang anak ay nasa politika rin. So, lahat ba ikinukonsulta mo kay Senadora Loren? Kadalasan po hindi. Dahil ang aking ina ay hindi pala away at ako po ay parang baliktad. Ah, ganon. Okay. Parang nasabi nga sa akin ni Senadora Loren yon na ninenervyos daw siya para sa'yo. Okay, so hindi ka nagtatanong. Kumbaga kahit sabihin niyang wag, gagawin mo pa rin. Marami pong mga natututunan ako sa aking ina, lalo na po tungkol sa paano nag-work yung budget process, for example, sa Kongreso at sa House, sa Senate ngayon. At syempre, marami din pong mga kilala ang aking ina na malaking tulong po sa aking mga itinutulak ngayon tulad ng pagbaba ng presyo sa mga proyekto ng DPWH. Pero as to what to do with that information, minsan iba yung direction namin kasi sabi ko sa mom ko, lalo na ngayon na parang naging aware na yung taong bayan sa korupsyon sa DPWH, dapat tayo talaga mag-push na yung susunod na budget, wala nang kickback. Okay, mapupunta tayo Dapat dyan lang, mamaya. Congressman Pero Bravo. ito Maraming sinasabi sa salamat. akin ngayon na yung sweldo mo daw sa Kongreso, hindi mo kinukubra. Saan napupunta yun? E di bubulsahin lang na naman yan. Nandun po naman yung mga cheque sa opisina sa Kongreso. Nandun yung cheque. Pero hindi Oh. lang ma'am yung sweldo ko, pati yung operating expense budget ng aking opisina. Totoo? Opo. O so lahat yun, Bravo, abonado ang ka? galing mo. Kasi, Mabuhay ma'am, ka, Congressman. Feeling ko, ako po ay isa sa 12 na bumoto against the 2026 budget. At gusto kong ibaba pa ang ginagastos ng gobyerno na nakikita ko hindi naman eficiente. At kaya ko po sinabi na dahil mapalad ako sa negosyo, pumasok ako sa politika at hindi ko naman po kailangan ang income mula sa trabahong ito, yan po ang nagbibigay sa akin ng independence na tumulak ng mga naiisip kong tama. At ang isa dyan ay dapat bawasan natin ang government spending at ibaba din ang buwis, lalo po ang VAT. At ang DPWH ay reportedly isang major source ng corruption din at gusto ko nga rin pong bawasan ang presyo ng mga proyekto. Tignan niyo po mga kababayan, itong batang to galing po sa magandang marangyang buhay. Pero ito po, nung nasa congressman siya, yung pagsisilbi niya is bukal sa kanyang kalooban, which is maganda po yan as a government politician na hindi lang siya niluklok dyan para umupo, walang ginawa kundi magpasikat lang kapag may mga kabalbalan na nangyari yung mga gobyerno natin, nagpapasikat, nagpapakita ang gilas. Itong mga to, mga kababayan, may mga prinsipyo. Tumutulong po talaga itong si Congressman Leviste sa mga Pilipino, mga kababayan natin. Hindi katulad ng iba dyan, wala ho tayong napapatunayan na yung mga ibang congressman dyan, kundi tumatahimik lang at malingaw-ngaw kapag may mga nangyayaring mga drama dito sa bansa natin. Katulad yan, yung anak katulad yan, i-example na lang natin itong si Sandro Marcos. Hindi naman po siya talaga nagpapakita ng kanyang mga achievement, puro lang siya ngaw-ngaw ng ngaw dun sa House of the Congress. Malayo ito sa mga ibang katulad ng mga anak ng mga politiko na nasa Kongreso, mga kababayan. Ito po talaga tumutulong si Congressman Leviste. Ang palaging pinapayo po sa akin ay ang Kongreso ay collegial body. Kaya kung gusto natin aprubahan ng mayorya ang ating mga panukala, dapat natin kumbinsihin ang ating mga kapwa-miyembro ng Kongreso. At umaasa po ako na dahil tumutugon naman ang mga kongresista sa pananaw ng taong bayan, ang ating 2026 budget ay unti-unti napapabuti at magiging much better than the 2025 budget. Did you agree that Speaker Romualdez had to step down? Ako po ay bagong miyembro ng Kongreso lang kaya
lalong-lalo po in my first 2 months na nanonood at nakikinig lang po ako. At Okay. bilang isang bagong miyembro ng Kongreso, ang payo nga ay hindi dapat maging masyadong vocal muna. Kasi marami din po tayong mga natututunan tungkol sa kung paano nag-work yung sistema. Marami po akong natutunan na rin tungkol sa budget process at ang DPWH. At I can say this po, maraming mga miyembro ng Kongreso ay may mabuting mga intensyon. At hindi po lahat ng mga sinisira sa media ay mga masamang tao naman po. Ang nangyayari lang dahil tayo ay nasa isang sistema, ang feeling ng iba, hindi natin mabago ang lahat. Kaya we just go with the flow. Right. Pero I believe that over time, nagkakaroon din ng more political will para sa mga changes. And to go back to the point about Congress, I believe that a lot of the need for more reforms in Congress is now becoming more apparent, and I hope that even the majority will support these greater reforms. And in my opinion, the need for change must come from within Congress and from within the majority. Kaya umaasa po ako na aking mga kapwa-miyembro ng mayorya ay papayag din sa mga itinutulak ko, kasama na rin po ang pagbaba ng presyo ng mga proyekto sa DPWH. DPWH at itong Pero masabi ko lang, ma'am, yung only times na pumunta ako sa mga liderato ng Kongreso para sa isang request ay hindi para sa sarili kong interes o proyekto. Ang pinakiusap ko sa liderato ng Kongreso ay sana aprubahan ang pagbaba ng VAT. At ako po Okay. ay actually Vice Chairman ng Ways and Means Committee. Very good. At pagkatapos nitong mga budget hearings ng DPWH, itutulak ko po na lahat ng mga miyembro ng Kongreso ay magsabi na kung sila ay pabor o hindi pabor ng pagbaba ng VAT. anong tingin mo sasagutin nila? Eh kung tanungin mo sila, wala naman sigurong mga maglalakas ng loob na magsasabi na ayaw nilang bumaba ang VAT. Totoo. Ayaw nilang babaan yung VAT para malaki yung nanakawin nila, Congressman Leviste. Yan po yung mga buhaya dyan. Daming buhaya dyan. Naghihintay lang ng mga kickback. Yung mga trabaho nila, mga abangers lang ba? Lalo sa mga panahon ngayon. Opo. Oo. So, pero you find yourself lobbying with them or, sitting down with groups to convince them? Well, many of the decisions in Congress are done by the senior members, and in the case of the taxation, it emanates from the Ways and Means Committee. Kaya ko po ito pinapaliwanagan dahil ako po ay naniniwala na bilang miyembro ng mayorya at member ng Ways and Means Committee, yan po ay isang halimbawa na may mas malaking ma-accomplish natin kung makumbinsin natin ang ating mga kapwa kongresista at hindi lang dapat puro away ang initial na hakbang natin. Okay. Speaking of away, okay, ito na. Dapat bang mag-resume ang congressional investigation on the flood control projects? Ang pananaw ko po, ma'am, ay napakahirap na makakuha tayo ng results from congressional investigations for many reasons, and I believe Congress also agrees. And there's many other agencies that are better equipped, and commissions, of course, that are better equipped to do that. Pero yung focus ko ay ang pag-prevent ng korupsyon sa 2026 budget. Ayun. Okay, so, oo, kasi Tama po yan. syempre ang sinasabi ng iba, paano iimbestigahan ng kung congressman ang kapwa niya congressman? Pero hindi lang sa kung sino yung gagawa, pero pati yung nagawa na, mahirap na habulin pa. Oo. Pero yung baka hindi na-appreciate ng publiko, ngayon, meron pang mga usapan ng mga kickbacks sa 2026. At yun yung sa tingin ko, mas madaling maiwasan. Okay. Dahil ginagawa pa lang ang budget na popondo sa mga kickbacks na yan. Sana, Congressman, yung maging imbestiga na lang dyan para matakot na yung mga itong mga kongresista na yan at mga senator na yan, yung mga katulad niyan, yung pasukin na yan ng mga FBI para matapos na yung mga
para isang araw lang malitis na yung mga kaso na yung nakawan na yan at diretsong maikulong kaagad para pagdusahan yung kanilang mga pagnanakaw. Yan lang po ang ano dyan, yung solusyon dyan dahil tong yung mga ginagawa nilang mga ICI na yan, yung mga ombudsman na yan, wala rin yan, mga kawatan din yan, mga kaalyado din nila yan, mga aso din nila yan, mga yan. The next bombshell was the press conference. Akala nga namin mananahimik ka na pagkatapos nun. Yung pala, may pinaplano ka pa. So itong nakita mo na kaugalian o gawain na ang contractor ng DPWH, ng DPWH ang siyang naglalako at nag-identify ng mga proyekto para ipakita sa DPWH. At yung DPWH ang lalapit naman sa congressman. Tama ba? Tama. Okay. At hindi ko po ito ibinubunyag para lang magkaroon ng aligasyon sa mga personalidad, pero para mag-propose ng policy solution na sana wala ng discretion ang DPWH kung saan i-allocate ang bilyong-bilyong pisong pondo at sana maging automatic na lang ang formula per district. Kasi ang nangyayari nga ay hindi yung mga nangangailangan ang bibigyan ng pondo, yung mga bumibili ng pondo ang binibigyan. At ginawa ko lang na example na meron mga tagaloob ng DPWH na may connection, may photographic evidence na nakikipag-usap na, at ang ilan daw ay contractor mismo. At sa totoo lang, kung tanungin nyo ang mga iba na nasa loob ng Kongreso, aaminin nila, hindi lang yung mga itinukoy ko, mas marami pa. Ayun. Napakarami po ang mga koneksyon Marami ng talaga. mga tagaloob ng DPWH sa mga kontratista. Pero ang dahilan na hindi po Lumalabas. ito lumalabas ay dahil baka maraming mga nakikimanabang at ayaw ng mga iba na magkaroon ng kaaway. Pero bilang bagong congressman, gusto ko lang pong ilabas ito kasi naniniwala ako na unti-unti, lalo na dahil sa public attention, kaya nating i-reforma pa ang sistemang ito. Nandito na rin lang naman tayo, so might as well, hindi ba? So kumbaga, kung hindi mo naman kailangan ng tulong nila, you can lose this job anytime, you have your own money, wala kang pakialam. Parang ganon. Nangihinayang lang din ako na ang mga Ayos. galit sa flood control ay hindi nadidirect towards what can be done pa sa 2026 budget. Dahil hindi ako naniniwala na makaka-recover tayo ng malaking halaga sa mga ninakaw na pera. Pero yung nakakapanghinayang, mahigit 100 billion pesos pa ang nanakawin mula sa 2026 DPWH budget kung hindi natin po ito i-revisa. Correct. So kumbaga, parang Ayun mga kababayan ha, matagal pa yung marami pang mga bilyon ang mga kailangan bawiin dito sa mga ninakaw ng mga kawatan dito sa ating mga pondo dito sa flood control mga kababayan. Talagang ganun talaga ang sistema, talagang bulok ang sistema natin hanggat nandyan po yung leader ng mga pandarambong na yan, yung pandaraya na yan, pagnanakaw na yan, wala pa rin mangyayari dito sa bansa natin. So as soon as possible, dapat talaga bumaba ka na sa pwesto mo, BBM, dahil nga po, puro kahiyan lang po sinapit ng iyong mga ahensya. Nagkautang-utang at nagkalubog-lubog na itong bansa natin dahil sa mga kabalbalan ninyo. hindi naman sa gusto mo, it could be reallocated. I mean, for example, housing. Ping Aliling is saying, I only have 2 billion pesos. How am I going to build houses with 2 billion pesos? So, edukasyon, classrooms, it could be reallocated but not necessarily babaan per se ang budget. I agree, ma'am. Ang DPWH budget na 600 billion, pwedeng ibaba ang presyo ng mga proyekto na walang tanggalin na proyekto para maging 450 na lang, at yung savings na 150 ay pwedeng ilagay, for example, sa classrooms. Ang total na pangangailangan ng classrooms ng ating bansa pa ay over 400 billion pesos. Kaya kung over 3 years, may additional 150 tayo sa mga classrooms, edi may mga bagong classrooms na lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. Right, right. So, Ayan po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa video na to. Isa po itong magandang natutunan natin dito kay Congressman Leviste, yung kanyang mga sinabi na itong mga marami pa tayong mare-recover ng bilyon-bilyon na mga ninakaw ng mga kawatan dito sa ating bansa, itong mga BBM administration. Sana itong si BBM magre-resign na lang kung di talaga kayang mabawi yan dahil nakakaya at makulong na sila. Dahil nga po itong mga ginawa nila
Sobra po yung panggigipit nila na itong ginawa nila sa ating mga kababayang Pilipino. Oh, by the way mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-share, like, subscribe ng mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters. Kita-kita kits ulit po tayo susunod.